Magandang umaga po sa ating lahat at buhay na buhay naman po tayo at dahil ang Espiritu niya ay nasa atin ngayong lahat. Kaya po tayo narito. At bago po ang lahat, gusto ko pong i-welcome si Tita Out saka si Tito Dante sa kanilang pagbabalik sa atin ng bana mula sa Dubai. Nasaan po si Tita Out? Nakita ko si Tito Dante doon. Si Tita Au, hello Tita Au, I miss you. And sa po yung mga nanonood, happy viewing po sa lahat ng sa buong mundo. And ngayon po ang atin pong tema ay tungkol po sa unconditional love ng ating Panginoon sa atin. Ano po ba ang unconditional love? Ito po ay walang hinihinging kapalit. Kung ang ating Ama ay ganon, unconditional love ang pagmamahal niya sa atin, kahit ano pa man tayo, sino pa man tayo, makasalanan, hindi pa rin niya tayo kini-question. Kung hinihintay lamang po niya kung kailan po tayo magbabalik sa Kanya, hindi po tayo binibitawan. Amen po ba yun? And pag sa kapwa po naman natin, paano po natin ipakita ang unconditional love sa ating kapwa? Kung ang ating kapwa ay mahirap unawain, ay wag na lang natin unawain. Kung siya, wag na tayo makipagtalo. Tanggapin na lang natin siya. At kung ano man ang kanyang ginagawa, ay hindi na natin kamakayanang baguhin. Huwag na natin siyang baguhin ng kasapilitan. Ang gagawin na lang natin ay magbigay na lang tayo ng unconditional love. Yan po ang unconditional love. Yung wala ka nang nakikitang kapalit o hindi mo dahil hindi niya nagawa yung gusto mo o kaya hindi niya nagawa yung hindi ka nanalo sa arguments ninyong dalawa at saka kaya pero mahalin mo pa rin siya. Kaya nga sabi po ng Espiritu, mahalin mo ang mahirap mahalin. Unconditional. Yung wala ka nang hinihingi pa. Kung wala ka, kung ayaw niya magbago, mahalin mo pa rin. Kasi may araw na siya ay magbabago din. Amen po ba yun? So sa araw na po, ito ay kung paano natin pinapakita, ang tema natin ay paano natin pinapakita yung unconditional love sa ating kapwa ng gaya ng pinapakita sa atin ng ating Ama sa langit. Hindi man natin magaya yung unconditional love na binibigay sa atin ng ating Panginoon sapagkat siya ay iba ang kanyang pagmamahal sa atin. May amoy. O kaya huwag na natin isipin yung may amoy. Basta mahalin na lang natin siya. Ayaw na ayaw ko itong katabi ko na ito kasi isnabera. Huwag na bayaan na lang natin, bayaan mo na lang siya. Basta mahalin mo na lang siya. Respetuhin na lang natin kung anong gusto niya. Kasi balang araw, sa pagpunta-punta niya, mabubuksan yan, maiiba lahat, mababago. Amen po ba yun? So, sa araw po na ito, ang ating tema ay conditional love at gusto kong makakuha ng volunteer kung sino po ang magbabahagi tungkol sa ating tema. Sa ating mga kapatid, tagasunod, pasyente. Sino po ba sa inyo? Gusto ko po sanang tawagin yung ating bagong dating si Tita Au. Kung ano ang unconditional love. Tita Au, palakpakan po natin ang Panginoon sapagkat dumating na po si ating Wow, Tita Au, kumusta po? Magandang umaga po sa
ating lahat, sa mga alagad, sa mga choir, sa ating minamahal na Apo Conching, at sa IT team, at sa lahat ng kapatirang Divine Mercy na ngayon ay naririto. At sa lahat ng mga nanonood sa internet, sa aking sister, alam ko na walang tigil at walang humpay ang iyong panonood, sa aking pamangkin na si Julian na nasa US, at si Tita Irene na ngayon ay nanonood din sa internet, sa gawain ito, sa araw-araw. Lagi siyang nasa harap ng laptop. Sa totoo lang, nung ako'y dumating, sabi ko sa sarili ko, sino kaya ako ang facilitator, sabi ko. Tapos nung makita ko si Tita Josie, hawak ko yung mic, sabi ko, lagot, sigurado tatawagin ako nito. Kasi nga hindi kami nagkita nung Monday. Nag-share na ako nung Monday tungkol doon sa kaganapan sa aking mga karamdaman. Talagang ang Panginoon ay mapagmahal, napakabuti niya, sapagkat hindi niya tayo pinababayaan. Higit kung tayo ay may mga problema, may mga karamdaman, gaya nga ng tema ng ating kapatid na si Tita Josie, unconditional love. Ano man ang ating mga pagkukulang, ano man ang ating mga pagkakasala, ano man ang ating mga problema, andyan siya, laging nakagabay, laging nakasubaybay sa ating lahat, kahit ano man ang ating ginagawa sa araw-araw. Sigurado, 100%, lagi siyang nakadikit sa atin. Ang banal na Espiritu, malayo man o malapit. Sapagkat kami ay malayo, damang-dama namin ang kanyang pagmamahal sa amin dahil hindi niya kami nakakalimutan. Ano man ang mga pagsubok na dumating sa aming buhay tulad ng karamdaman na ako nga ay na-opera sa breast, inalis na nga yung left breast ko. Wala akong takot, wala akong alalahanin na ako ay hindi gagaling. Naging positive thinker ako dahil nandyan siya, ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching na lagi ay nakasubaybay sa amin. Higit sa lahat sa panonood sa internet, sa mga nagbabahagi ng banal na aral ng Panginoon, at higit sa lahat sa ating mahal na Apo Conching na walang sawang nagbabahagi ng banal na salita ukol sa mga karamdaman, sa mga may problema, higit sa lahat na naririto sa araw-araw na nagbabata kayo, sapagkat batid nating lahat na nadarama natin ang banal na Espiritu sa ating mga sarili, sa ating katauhan. Amen po ba yun? Sa totoo lang po, naibahagi ko na last Monday yung aking karamdaman na na-opera nga po ako. Ang sinabi nga ng doktor ay after the operation, kailangan i-chemo ako. Sabi ko sa mga anak ko, huwag kayong magdidesisyon na magpapakemo ako. Ako ang bahalang magdesisyon. Sapagkat ituturo sa akin ng Panginoon kung ano ang aking gagawin. Tama, mayroon tayong mga doktor. Mayroong mga doktor o mga nurse na ginamit ng Panginoon. Isang instrumento na katulong ng Panginoon sa pagpapagaling ng mga may sakit. Ngunit subalit, sino nga ba ang greatest healer? Hindi po ba ang ating Panginoon, ang banal na Espiritu, na sa tuwin ay nakagabay sa atin? Ang conditional love